Medyo hindi naging maganda ang pinakita nitong Converge Fiber XS dito sa matchup nila kontra sa Barangay Ginebra. Natambakan sila at nalimitahan yung scoring production ng lahat ng players nila actually. Itong sila Arana, itong si Stockton, maski si Shawnee Winston. Kaya nga sa tingin ng karamihan, meron pa kinakailangan gawing trade itong Converge Fiber XS. Alam nating lahat na ang Converge ang plano nito mag-champion. Hindi ito kontento na makapasok lamang sa semifinals. Ngayon ang problema dahil nga ito si Jordan Heading ay meron pa ring injury ay hindi sila 100% healthy. At nakita natin dito sa labas sa Barangay Ginebra ang laking bagay nung nawala itong si Jordan Heading. At yan ang dahilan kung bakit nangapa itong Converge kontra dito sa Barangay Ginebra. Hindi nila napigilan yung mga top scorers ng Ginebra at syempre ang laking bagay talaga na itong Converge ang baba hindi naka 70 points kontra Barangay Ginebra. Kung nandiyan si Jordan Heading, andi sana ang taas ng score ng Converge dahil alam natin noong Commissioner's Cup nag-average ito ng 25 points. At syempre kung Philippine Cup naman di lalo ang taas ng average yan dahil walang import. Kaya yan ngayon ang naging problema ng Converge at yan ang dahilan kung bakit sila kukuha ng mga panibagong player na makatutulong dito sa kanilang pag-compete dito sa Philippine Cup. Ngayon, pagdating dito, isa pang scorer ang hinahanap ng Converge. Sa tingin ko, pwede dyan si Tyler Tio. Dahil yan talagang kinakailangan nila ngayon, isa pang scorer. O kaya naman, kung gusto nila ng backup forward, pwede itong si Kenneth Taffin kunin nila mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Pwede rin na subukan nilang makuha itong si Kai Balungay kung isa pang big man. Ang maliwanag dito, kinakailangan nila na mag-trade talaga. Samantala naman, ito lang Meralco Bolts ay isa din doon sa mga teams daw na gustong gumawa ng aksyon para mapalakas yung lineup nila at baka makakuha na nila itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors. Kahit na nananalo ang NLEX Road Warriors ngayon, mukhang itong kanilang roster daw ay nasa sabihin na nating stage pa rin na pwedeng magkaroon ng pagbabago. At baka nga ang kunin daw dyan nitong Converge, nitong Meralco Bolts ay si Robert Bolick. Para matuloy ang ganitong klaseng trade na kailangan nitong si Meralco at ang NLEX ay magkaroon ng pagbabago o ng isa pang team na kasama. So for example, magiging Meralco, Blackwater at NLEX. At syempre, sister teams ang Meralco at NLEX kaya hindi sila po pwedeng mag-trade. Kaya nga ngayon, ang mangyayari dito, pwede si Robert Bolick mapunta dito sa Meralco Bolts. Samantala naman, baka dito sa NLEX Road Warriors, makuha na nila ito si Brandon Bates at mga bench players ang dadalhin dito sa Blackwater ng Meralco at ng NLEX. Alam natin lahat na ang NLEX kinakailangan din ng isang center kaya magiging malaking tulong sa kanila si Brandon Bates. Samantala naman itong si Robert Bolick bagay yan dito sa Meralco Bolts na kasama ni Aaron Black at Chris Banquero. Pwede rin na baka maging kapalit nito si Robert Bolick ay si Chris Banquero. Baka Chris Banquero to NLEX, Robert Bolick to Meralco at mga bench players sa Blackwater Bossing. Isa yan doon sa mga posibilidad dahil nasisiguro natin na itong Meralco talaga ay gusto na sabihin na natin i-consider din sila ng mga tao na top contender dahil tandaan natin sila ang defending champion ngayon dito sa All Filipino kaya gagawa talaga ng hakbang yan.